Magandang araw po sa inyong lahat, happy weekend po. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta po sa ating YouTube channel. Latest weather update po muli tayo ngayon. Meron po tayong hypnosis galing na rin po sa Pag-asa, Northeast Monsoon na nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng Northern Luzon po yan. At ito pong tinatawag natin na shear line na siya namang nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi nga po ng Central Luzon. At kung mapapansin po ninyo, bukod pa po dyan, samahan pa natin ng northeaster lights, no, or hanging amihan nga po na siya nga po nagbibigay ng malamig na pag-ulan or hangin tuwing hapon, especially po sa gabi. At talagang mapapansin natin, no, kahit wala pong sama ng panahon na nakapasok nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility natin, ay meron pa rin pong pag-uulan. Wala rin namang hanging habagat. Ito po ang pumaliti habagat, hanging amihan, halos parehas lamang po yan kay habagat. Ang pinagkaiba lamang po itong si hanging amihan ay malamig po na hangin, which is talagang mas mahirap po ito, no, kung ikukumpara natin kay habagat na talagang mainit o katamtaman lang ang hangin. Pero yung binabantayan po natin na sama ng panahon na nasa bandang Vietnam nga po, makikita nyo sa radar natin, no, itong si Sanba nga po, no. At alam nyo naman, kahit nasa labas siya ng apektado pa rin po tayo ng kanyang wind extension o yung extension ng kanyang lakas ng hangin. As of now, nasa 65 kilometers per hour na lamang po ang kanyang lakas ng hangin. At tinataya po natin sa loob na lamang ng ilang mga araw, no, or within 24 to 48 hours ay hindi na po ito makikita sa ating Philippine Area of Responsibility or sa ating pinaka live radar po, which is namomonitor pa rin natin siya. Kaya lang naman po natin ito binabantayan dahil apektado po tayo ng sirkulasyon ng kanyang hangin pa northwestward po. Makikita nyo po, no, dumadaan po siya dito nga po sa bandang Central Luzon. So talagang dapat natin bantayan yan, lalo na po yung direksyon niya. Kapag lumakas yan, nakaka-apekto po yan, pero maliit na bagay lang naman po or maliit na epekto lamang sa ating bansang Pilipinas. Tulad po na aking sinasabi, nasa rainy season po tayo, na-expect po bago po matapos ang araw or bago po matapos ang buwan ng Oktubre ay 1 hanggang 5 bagyo pa ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya good timing po ngayon para tayo ay maghanda. Linisin po yung mga lugar na binabaha, no, yung mga basura, iwag pong ikalat lamang sa mga kanal, sa mga estero. Kapag nagkaroon tayo ng rainfall advisory ay makadaloy po na maayos sa mga katubigan natin. Mag-ingat din po yung matataas na lugar, especially kapag kami banta ng landslide sa patuloy na pag-uulan, lalambot ng lupa. Yun po yung nagiging cause ng pagguho ng lupa. So patuloy ko po kayong i-update, and please, no, paki-share po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating weather update. Araw-araw ko po kaya update, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.